Falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who stand before us, and all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Holy angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord. Salamat Ama sa umaga na ito. Salamat Ama sa iyong pag-ibig. Salamat Ama sa buhay ng iyong mga anak. Kahit ang Panginoon na nahihirapan, Panginoon ng iyong mga anak na narito Ama. Patuloy Ama na naglilingkod sa iyo Ama. Continue Lord to bless Lord each and every one of us, oh Father God. At salamat Panginoon sa mensahe Ama na iyong binigay sa mga oras na ito. Patuloy Ama na let your word, oh Father God, be imparted, oh Lord, with life, oh Lord, with your power, oh Father God. We believe, oh Lord, that it is not by might nor by power, but by your Holy Spirit. Father God, thank you for the heart of worship, and thank you, Lord, for everyone, oh Father God. Anoint me, oh Father God. Simula unang kay talampakan, dahil without you, oh Lord, ay wala akong magagawa. But with your anointing, oh Father God, we can do all things through you, oh Lord Jesus. Father God, once again, thank you for the answered prayer, and thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Be seated now in the presence. Ayan ay ating hanguin sa John chapter 15, verse 1 to 11. Sige, tumayo tayong lahat para sa salita ng ating Panginoon. God is here and God is always with us. Amen. So, John 15, chapter 1, basahin na natin hanggang chapter 7 kasi we're running for the time already. At sige, John 15, actually hanggang 11 to, pero 7 na lang natin basahin. Sige. John 15, verse 1 to 7. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay nagbubunga ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Verse 3, kayo'y malinis na sa pamagitan ng salita sa inyo ay aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakapit sa puno. Gayon na may kayo maliban
na kayo'y manatili sa akin. In verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at sa Kanya ay siya nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo walay sa akin, wala kayong magagawa. 6, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga titipon at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Verse 7, kung kayo ay mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Purihin ang salita ng Panginoon. Makakaupo na tayo. Hallelujah! Dito, in reality kasi, kung meron kung nanonotice nyo, dito, sino ba rito ang mga tatay ay magsasaka? Yan, itaas pati ang inyong mga dalawang kamay. Yan, di ba? Pagka kahit tayo, kita naman natin, di ba, na tingnan natin ang isang puno, na pag ang isang puno, yung sanga ay, yung kalahati ay hindi na nakaugma sa puno, ito ay yung tinunting namamatay hanggang sa ito ay bumaksak. Di ba? Doon sa mga bata, alam na yun how much more yung mga matatanda. So, yung sanga yung kalahati ay nakakabit pa, pero ang kalahati ay hindi. Ito ay unti-unting babaksak hanggang sa ito ay matuyo at bumagsak, mamatay. Diba? So, ang ating rito, ang vine ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Yesu Cristo, at sino yung mga branch? Tayo. Sino? Tayo. Tayo. So dito ang sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka at ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. So ang sabi doon sa verse 2, ang mga sanga daw na hindi nagbubunga ay inaalis ng ating Panginoon. Pero ang sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis. Amen? So tayo yung mga narito na nakapakinig ng salita ng Panginoon, tayo ay patuloy na nililinis ng Panginoon para tayo ay lalong magbunga. Amen. So doon sabi nga, today we are going to dive, lalangoy tayo ngayon, into John chapter 15 where Jesus teaches us about the importance of abiding in Him. This passage is a powerful reminder of our dependence on Christ and the transformative impact it has on our lives. So dito kasi meron din mga Kristiyano na narito rin, kasi dalawang klase lang naman, yung mga disipulo ng ating Panginoon, si Judas at yung the true disciple and the false disciple. Pero yung mga narito, I believe that we are true disciple of God. Amen. So dito kasi, yung meron din kasi mga Kristiyano na kahit uma-attend at na kilala ang ating Panginoong Kristo, patuloy na uma-attend, still hindi pa rin talaga kumbaga ay hindi pa rin talagang yung bang makikita mo na sila ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Merong dalawa, sabi nga doon sabi ng ating Panginoon, bakit ba sinabi ng ating Panginoon Kristo, I am the true vine? Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo na siya ang totoong puno, no? I am the true vine and you are the branches. Bakit ba? Kasi for he shall be, sabi nga doon, meron kasing corruptive vine. Merong corruptive vine. So pagka merong true vine, pagka merong totoong puno, ay meron ding corruptive vine. So yun yung wild vine, no? Ang sabi nga ang sabi doon ay, why true vine? Because there is a corruptive vine. Bakit yung true vine? Ang true vine yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Yung corruptive vine, sabi niyo sa Jeremiah 2 verse 21, God laments, I had planted you like a choice vine of sound and reliable stock. How then did you turn against me into a corrupt? Sabi, ano ba ang meaning ng corrupt? Having or showing willingness to act dishonesty in return for money or personal gain. Kahit sa ating government, mayroong mga corrupt. Diba? Kaya ang ating government ngayon ay palubog ng palubog. But as we continue to pray, as we continue to we believe that ang ating bansang Pilipinas ay mahahango sa pagkakalugmok ng mga anak niya na nakakilala. As we continue to humble ourselves in the Lord, we believe that God will heal our land. So ganoon din sa ating simbahan, as we continue to humble in the presence of the Lord, we will experience healing in our church. Amen. So doon,
Yun yung sinasabing corrupt. Merong vine corruptive and merong true vine. Sino yung true vine? Ang ating Panginoon Hesus Kristo. Amen? So we are not gonna connect to anyone or to Israel. We are connecting sa true vine, no other than ang ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. So dito, sabi nga in 1 John 15, verse 4 to 5, Jesus emphasized the importance of abiding in Him. Abiding in Him, sabi ng Panginoon, and you as the branch cannot bear. Pagka tayo kasi ay hindi nakakonect sa ating Panginoon Hesus Kristo, ay hindi tayo mamumunga. No? Meron ba naman sanga na hindi nakakonect sa ating Panginoon Hesus Kristo na nagkakaroon ng bunga? Wala. So, ibig sabihin nun, we need to connect. Kinakailangan tayo ay nakakonect sa presensya ng ating Panginoon. Yung ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi sa salita ng Panginoon, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Amen. Are you there with me? Amen. So, meron tayong makikita nito. When we abide in Christ, sabi nga, it means staying connected to Him, relying on His strength. Ang ating gagawin, just we need to rely. We are not gonna rely on our own strength, but we need to rely sa kalakasan ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ni Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. So dapat tayo, ang ating joy ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Pag ang ating happiness ay nakakonect sa world, walang mangyayari sa atin, kundi pagka tayo nagkaroon ng testing and trials, well, we just need to give up. Just give up na lang. Bakit? You are not connecting sa true vine, but you are connecting to the corrupt vine. So, always remember na we need to connect sa true vine, no other than ang ating Panginoon Hesus Kristo. So, when we abide sa ating Panginoon, tayo ay patuloy na mamumunga. So, sabi doon, abiding in Christ means staying. So, we need to connect. Yun ang ating number 1. We need to connect always sa ating Panginoon. Always pray, always serve the Lord, and always put God first in everything you do. And always remember that whatever we have, God is the source of everything. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. And number 2, but what does it mean to bear fruit? Ano ba ang ibig sabihin ng bear fruit? No, in bear fruit, sabi nga in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, palagi ko itong sineshare sa inyo, the fruits of the Holy Spirit. Ano ba yung love? Sabi doon, love, joy, peace, gentleness, humbleness, and the last one is control. No? Ang pinakano ay ang self-control. Pagka tayo walang self-control, you are not controlled by the Holy Spirit. Pagka laging nagiging popcorn, you are not controlled by the Holy Spirit. Kaya ngayon ang nasa huli eh. At yung unang-una ay yung love. No? Meron kasing false love, pero naman true love. No? Yung true love, pagka tayo merong mga nagagawang kasalanan sa ating kapwa, sa ating Panginoon, naroon yung pagdidisiplina ng ating Panginoon. Bakit pa tayo dinidisiplina ng ating Panginoon? Because He loves us. Amen? Sabi sa iyo katabi, mahal ka kasi ng Diyos. Kaya ka dinidisiplina. Sige, palapakan mo ang bawat isa. So, kaya naroon yung pruning eh. Naroon yung paglilinis ng ating amang nasa langit. Hahayaan ba ng ating amang nasa langit na narito tayo, hindi tayo nagpapali, hindi natin i-offer ang ating sarili, hindi tayo nagpapadisiplin sa ating ama. Kinakailangan we allow God to discipline us for us to learn. Amen? So, kahit sa ating mga anak, siguro naman karamihan na rito, meron ng mga anak, di ba? Kahit na merong edad ng iyong anak, you are still concerned. Mapapahamak pa ang iyong anak o mapapabuti. No? Naalala ko tuloy yung aking bunsong anak na siguro sa itong month na ito, she's coming here to meet the boyfriend. So, sabi ko sa kanya, anak, I want to know your boyfriend. Kinakailangan makilala ko siya kahit 29 years old pa lang. So, maybe they are going to meet here in Hong Kong. No? So, I will allow you to marry. I just want to see him first. Amen? So, tayo kasi mga magulang, kinakailangan din, nasa tamang gulang pa ba rin sila o bata pa o ano, still, we need to
show our concern, yung pagmamahal natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating kapamilya, we need to show our concern. Amen? Kasi kung hindi natin sila, because we are responsible, tayo kasi ay mayroong responsibility sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya. At yung responsibility natin yung to show our love sa kanila. So kailangan ay kasi ang ating mga Panginoon, di ba, minsan nag-aalala tayo, lalo na ngayon nangyayari sa ating bansang Pilipinas, meron dyan mga nagbabakasyon, binabalot na naman ang kanilang mga bagahe. Dahil natatakot na naman sila sa laglag bala. At yung mga ibig natatakot, yung mga kapwa nating OFW natatakot umuwi. Bakit? Dahil sa laglag bala. No? So, kinakailangan tayo, no? Kinakailangan we need to pray more para sa ating bansa. At talaga naman, matindi ngayon ang nangyayari sa atin. At yung aking continue natin na, tayo kasi habang nananalangin, kahit malayo ang ating pamilya, ay hindi maikli ang kamay ng ating Diyos para abutin. Amen? Hindi talaga maikli. As long as we continue to pray, no, nananalangin tayo, kahit anong ginagawa ng iyong mga anak sa pamilya, we don't need to worry. We just need to do our part and let God do the rest. Kasi makikita mo yun talagang pagkilos ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, isa man sa Acts, ano? Isa man ang manalig at manampalataya sa Panginoon Jesucristo, ikaw at iyong buong sambahayan ay maliligtas. So it means, ang salita ng Panginoon ay totoo. As long as you do your part sa ating Panginoon, as long as you do your part to your family, talk to them, share the love of God, God is in control. Amen? Ang Panginoon ay nariya, He is in control. Kaya ngayon, tayong mga narito, ng mga anak ng Panginoon, kahit tayong malayo, we just need to continue in praying sa ating pamilya. No matter what happened, we still secure in His presence. Amen? So yun. Yung number 2, ano yun? But what does it mean to bear fruit? No, kinakailangan tayo always connect sa ating Panginoon para tayo ay lalong dumami at magbunga. Ano yung righteousness virtue, righteousness in your decision, righteousness in your whatever you do, no? So pagka tayo ay nagbunga na, it will see the manifestation of the fruit of the Holy Spirit upon us. Kahit na yung hindi ka ibig-ibig, ay talagang maiibig mo. Bakit? It is because of the love of God. Amen? So, yun yung kinakailangan, let the manifestation of the fruits of the Holy Spirit always seen upon us. Amen? So, number 3, as we abide in Christ, we should expect to see these qualities, no? Kailangan makita ang manifestation sa atin ng banal na Espiritu. So, number 3, to abide in Christ, love, we must keep His commandments. Kinakailangan to i-keep natin ang commandment. This isn't about earning salvation. This isn't about the living obedience sa ating Panginoon. Sabi nga ng Prophet Samuel, obedience is better than sacrifice. No? Kahit na anong sacrifice na ating gawin, kahit tayo magkanta umali yan, kahit tayo ay magkanta kinakailangan, we need to obey. Kaya nga sinabi sa ng Panginoon ay, obedience is better than sacrifice. So, we need always to connect. So, yung number 3, providing Christ's life, we must keep His commandment. This isn't about earning salvation, but obedience sa ating Panginoon. Are we abiding in Christ? Tayo ba ay naka-abide sa ating Panginoon? Kasi kung tayo naka-abide sa ating Panginoon, sigurado nariyan din siya sa atin. Sabi nga, alalahanin lagi natin na, kaya nga sinabi sa John 10:10, the thief come only to steal and kill and destroy. But Jesus came that we may have life and have it abundantly. So, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, pagtanggap natin sa ating Panginoon, nariyan siya. Kaya nga sinabi niya, sa letter A, sa John 10:10, the thief, dun tayo sa A, the thief come only to steal and kill and destroy. No? Nariyan yung talagang si Satan, nariyan yung kanyang siya ay pumapatay, sabi no kill, no nangwawasa, pero pagdating sa but Jesus came that we may have life and have it abundantly. So ano ba talaga ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin? Kundi tayo ay magkaroon ng buhay, ganap at kasiyasiya. Amen? Hindi tatanggalin ng Panginoon ng joy sa atin. Sabi nga ni David, the joy of my salvation is no other than the Lord Jesus Christ.
So dito, pagka tayo nakaugma sa ating Panginoon, para kang puno. Sabihin mo sa iyong katabi, para kang puno. Na Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, for he shall be as tree planted by the waters, no? And that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaves shall be green. Pagka tayo nakakonect sa ating Panginoon, patuloy tayong mananariwa. No? Mawawala ang ating katuyuan, bagkus tayo ay patuloy na mananariwa. Bakit? We are connecting sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So whatever we do, just do it for God's glory. That the Lord may glorify. Sabi nga ng ating Panginoon, hindi siya mag-glorify, kundi ang ating Diyos amang nasa langit. So as we continue to move forward, as we continue to obey the Lord, as we continue to listen to the Word of God, our labor in the Lord is not in vain. Amen. Amen. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, and always abounding to the works of the Lord, for as much ye know that your labor, our labor, is not in vain sa Lord. Amen? So abide in God, at ang sa 7, when we abide in the Lord, sabi niya, kung kayo ay mananatili sa akin, no? Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung ikaw ay humihiling ng iyong dudong at humingi ka ng iyong dadang, ay kung yan ay kalooban ng Panginoon, nariyan ang kasagutan. Ano man ang kahilingan mo sa mga oras na ito, if it is according to the will of God, God is there na nakahandang sagutin ang anuman panalangin na iyong hinihiling sa Kanya. Our labor in the Lord is not in vain. Amen. Let's stand and Hallelujah. Let's sing Holy Prayer.